Diyos marhay na aga! Pagkarating nga sa bahay, ay inintindi na namin agad dyan. Ito na nga pala yung lahat na nakuha namin. At eto nga, buhay na buhay pa at parang gusto pa ngang tumakas. Hinugasan nga pala muna namin yan para maalis yung mga dahon-dahon at dumi. Pagkatapos mahugasan isa-isa, inilagay ko na yan dito sa kaldero. Papakuluan lang natin yan ng ilang minuto para lumambot at para humiwalay sila sa kanilang shell. Nilagyan ko na nga yan ng maraming tubig sa kasi na lang dito sa aming kalan. Pagkaraan nga ng ilang minuto, ay binuksan ko yung kaldero. Nakita ko nga na nagsisilabasan na sila. At dahil nga adobo sa gata ang luto natin sa buko ay nagbalat na ako ng 2 nyog. Dinalawa ko talaga para mas masarap at nagmamantika. Pagkatapos nga mapakuluan ay aalisin na natin yung laman sa shell. Binuhusan ko nga pala yan ng tubig para lumamig agad. Nang lumamig na nga ay nagtulong-tulong na kami alisin yung laman sa shell. Ginamay na nga lang namin kasi napakadali lang naman alisin, malambot na kasi. Hindi naman nga itong first time na nagluto kami ng buko pero bihira lang kami makaluto nito kasi may lugar lang talaga dito sa amin na meron nito. At hindi nga rin biro ang pangunguha nito pero dahil itong pinaka-request nyo ay sige niya. Pagkatapos nga makuha yung laman ay lilinisan na natin yan. Bali yung aalisin lang yung mga kinain niya at yung mga dumi. At pagkatapos ay hugasan natin yan isa-isa at para maalis yung mga natirang dumi. Nahugasan na nga ng maayos kaya ang susunod natin na gagawin ay gugumusin ito sa asin. Yung purpose nito ay para maalis yung malagkit o yung parang laway nitong buko. Pagkatapos nga niyan ay hugasan na yan ng mabuti at kapag malagkit pa nga ay pwede mong gumusin ulit sa asin o di kaya naman sa suka para maalis yung amoy. Yung amoy nga nito ay parang tuyong dahon kasi doon naman talaga sila kadalasan matatagpuan sa mga ilalim ng puno at may mga tuyong dahon. Pagkatapos nga mahugasan ng mabuti ay gagayatin na yan diretso. Pwede naman nga maliliit lang katulad ng bupis. Depende sa'yo kung ano ang gusto mo. Pagkatapos nga pala magayat namin lahat ay ginumos ulit namin yan sa asin kasi medyo malagkit pa. Nagayat na nga din pala ako dyan ng bawang at sibuyas. Sibuyas maghapon. Sinalang ko na nga pala yung tinago-tagong kawali ni nanay at ginisa ko na yung bawang at sibuyas. At ngayon ay ilalagay na natin ang ginayat na buko. Halo-haloin lang natin hanggang sa mahalo siya. Adobo sa gata nga pala yung luto natin dito kaya naman naglagay na ako ng toyo. Medyo madami nga yung niligay kong toyo kasi para sa akin hindi masarap kapag malabsaw at papatuyuin rin natin yan mamaya. Nilagyan ko rin yan ng paminta, pampabango at pampadagdag sa anghang. At nang matuyo na nga ay nilagay ko na yung gata, hinalo ko lang yan ng konti at hihintayin na lang natin yan hanggang sa matuyo ulit. Habang nga nagluluto ako nito ay nagsaing na rin yung kapatid ko. Sabi ko nga ay damihan kasi masisimo talaga pati tutong sa sarap nito. Masarap nga din pala ito sa kaning lamig o ang tawag dito sa amin ay bahaw. At nang malapit na nga maluto ay nilagay ko na yung sili. Nilagyan ko nga rin pala yan ng dahon ng sili. Pampadagdag din yan sa bango. Makalipas nga ilang minuto ay ganito na yung naging itsura niya. Malapit na siyang matuyo at makakakain na tayo. At eto na nga, naluto na. Kita nyo naman ang sarsa niya. Nakakatakam talaga. At dahil nga kanina pa ako natatakam nito ay nagsandok na agad ako kahit mainit pa. Kain po tayo. Unang subo ko nga nasabi ko, nasulit talaga yung hirap namin sa paghahanap nitong buko. Una nga akong nakatikim nito nang magluto ang pinsan ko. Nagustuhan ko yung lasa kasi masarap naman talaga. Lalo na kung ganitong luto na adobo sa gata at maanghang. Sa ibang lugar nga daw ay marami din ganito pero hindi daw ito kinakain sa kanila. Kahit ako din noon, hindi ko rin akalain na kinakain pala to hanggang sa matikman ko nga. Maraming luto nga ang pwedeng gawin dito katulad ng ginataan, sisig at prito. Kapag prito nga, kailangan mo lang siyang i-marinate at lagyan ng crispy fry. Sabi nga daw ng iba ay mainam ito sa mga high blood kasi nakakapagpababa daw ito ng dugo. Hindi ako sure ha, nakimarites lang kasi ako. Maraming salamat nga po pala sa mga nanood ng ating part 1. Sa mga hindi pa po nakakapanood, ilalagay ko po sa comment section ang link. Available na nga po pala ang aking pobreng maestra shirt. Sana po ay suportahan nyo. Nasa bio ko po ang link. Or pwede naman, message nyo lang ako. At hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod ulit. Salamat po sa panonood.